Napakuyom ang kamao ni Dasha habang nakahawak sa pregnancy test. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang iangat iyon sa mesa. Nag-aalangan pa siyang ipakita ito sa lalaki dahil katatapos lang nilang mag-almusal at alam niyang masisira ang umaga nito. Pero wala siyang maisip na tamang oras para sabihin dito ang kanyang nalaman. Agad namang napansin ni Martin ang hawak niyang aparato. Kumunot ang noo nito habang nakatingin sa kanyang hawak. "Ano yan?" tanong nito bago inabot ang pregnancy test mula sa kamay niya. Ilang segundo itong tinitigan ni Martin bago nanlaki ang mga mata ng lalaki. "Negative na naman." "Sorry." Napayuko si Dasha bago bumuntong hininga. Napahilamos si Martin sa muka na tila pinipigilan ng sarili. Ilang sandali itong tahimik bago muling tumingin sa kanya. "Dasha, ano ba talagang problema mo?" Hindi siya nakasagot. Ano nga ba kasing problema? Bakit hindi sila magkaanak? Nagulat siya nang bigla na lang tumayo ang asawa at marahas na kinalabog ang mesa. "Ano? Wala kang sasabihin? Ang tagal na nating sinusubukan pero wala pa rin kahit isa." Napatayo si Dasha sa lakas ng boses nito. Napatulala pa siya sa lalaki bago napakurap-kurap. Alam niyang magagalit ito sa resulta ng pregnancy test. Pero hindi nito naisip na ganito kalala. Ngayon lang siya sinigawan ng lalaki. "Ano ba ginagawa mo, ha? Nagpapacheck up ka ba talaga, ha? O wala kang pakialam?" "Martin, alam mo ba kung gaano na ako napapahiya? Lahat ng kaibigan ko may anak na. Tayo na lang ang wala." Sa sobrang inis, bigla nitong sinuntok ang mesa. Napapitlag si Dasha sa gulat. "Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo." Tahimik na tumulo ang luha mula sa mga mata ni Dasha. Nagsimula na siyang matakot sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit ganito kalala ang reaksyon ng asawa sa pregnancy test. Dati-rati naman, masama ang loob nito pero hindi yung tipong nagwawala. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ni Martin. Napahinto ito sa pagsabunot sa sarili at agad kinuha ang cellphone mula sa mesa. Tiningnan nito ang screen at halos sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Kung kanina, puno ng inis, pagkairita at frustration ng mga mata nito, ngayon ay tila biglang kumalma. "Saglit lang," sabi nito habang sinasagot ang tawag. Tahimik lang si Dasha habang nakatingin sa asawa. "Hello? Oo, sige, pupunta ako." Pagkababa ng tawag, mabilis nitong kinuha ang susi ng kotse mula sa mesa. "Hindi tayo makakapunta sa park ngayon. Tumawag si Ben. May kailangan kaming gawin." Napakurap si Dasha. Kanina lang ay may plano silang magpunta sa park. Isa sa mga bihirang pagkakataon na magkasama sana sila ng maayos. Pero ngayon, may iba na itong plano. Tahimik lang siyang tumango kahit mabigat ang kanyang dibdib. Hindi na siya tiningnan pa ni Martin. Mabilis nitong isinuot ang jacket nito at naglakad palabas ng dining area. Ilang segundo lang, narinig ni Dasha ang pagsara ng pinto. Naiwan siyang mag-isa sa loob ng bahay. Napatulala na lang si Dasha sa pintong kasasara lang ni Martin. Ilang segundo siyang nakatayo roon bago siya napabuntong hininga. Ganoon na ang setup nila. Simula ng ilang beses nang mag-negative ang pregnancy test at mawala ng gana si Martin na umasang magkakaroon pa sila ng anak. Lagi na itong nasa labas kasama ang mga kaibigan. Dahilan para paulit-ulit na makancel ang kanilang lakad. "Ako na lang siguro ang pupunta sa doktor." Napapabuntong hininga na niya bago kinuha ang bag. Ngayon ang araw ng kanilang check-up. Ngayong araw nila dapat malalaman kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit hindi sila magkaanak. Ilang linggo nilang hinintay ang appointment na iyon. Pero mukhang nakalimutan na rin iyon ni Martin. Mas pinili pa nitong sumama sa kaibigan. Napapikit si Dasha habang pilit pinapakalma ang sarili. May kirot sa kanyang dibdib pero pinili niyang wag na lamang iyon isipin. Wala siyang choice. Kung hindi sasama si Martin, siya na lang ang pupunta. Kaysa naman i-cancel niya rin ang appointment nilang yon. At least, malalaman ko kung anong problema ko kung mayroon man. Tahimik siyang naglakad palabas ng bahay. Habang hinihintay ang grab na binook niya, hindi rin naman nagtagal ay dumating yun.
Tulala sa kawalan si Dasha habang nasa biyahe. Bukod kasi sa iniisip niyang magiging resulta ng test, iniisip niyang lagay nila ni Martin. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ng lalaki kapag lumabas ng test results niya. Kung ngayon na hindi pa niya alam ang problema, ay ganoon na ang reaksyon nito. Paano pa kaya kapag nalaman ito ang resulta? Bahala na. Naging maayos naman ang check-up ni Dasha. Matapos ang ilang pagsusuri, ngumiti pa ang doktor sa kanya. Wala naman kaming nakitang problema sa iyo, miss. Normal ang lahat ng resulta mo. Parang hindi agad na proseso ni Dasha ang narinig. Sigurado po kayo? Oo, kung may kailangan pang tingnan, mas mabuting magpa-check up din ng asawa mo. Tumango na lang si Dasha kahit magulo ang kanyang isip. Salamat po. Huling paalam niya sa doktor. Tulala siyang naglakad palabas. Mahigpit niyang hawak ang envelope ng mga resulta habang paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang sinabi ng doktor. Kung wala akong problema, ano ang dahilan kung bakit hindi kami magkaanak? Tanong niya sa sarili. Ayaw man niyang isipin pero isang bagay lang ang pumapasok sa kanyang isipan. Si Martin ang may problema. Pero papayag kaya siyang magpa-check up? Lalo na ngayon na magkaaway kami. Siguro, palipasin ko muna ng ilang araw. Halos mapatalon pa siya nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Agad niyang kinuha yun at napakunot ang noo nang makitang si Ben, na kaibigan ni Martin ang tumatawag. May emergency ba kay Martin kaya tumatawag ang lalaki sa kanya? Agad niya itong sinagot. Hello? Dasha, kasama mo ba si Martin? Agad niyang tiningnan ng caller bago muling ibinalik iyon sa kanyang tenga. Hindi, akala ko ba magkasama kayo? Hindi kanina pa nga ako naghahanap sa kanya. Ang alam ko kasi sinabi niya sa akin na magkasama kayo. Hindi ko siya kasama. Actually, kagabi pa niya kinansel ang plano namin. Tumawag lang ako ngayon kasi may gusto akong itanong. Sasabihin ko na lang na tumawag ka. Pagkababa ng tawag, ay nanatiling nakatayo si Dasha sa labas ng hospital. Hindi niya kasama si Ben. Nagsisinungaling si Martin. Pero bakit? Halos hindi nakatulog si Dasha ng gabing yun. Paulit-ulit lang ang mga tanong sa kanyang isipan. Mas lalo pang nadagdagan ng pag-aalala niya nang tuluyang hindi umuwi ang lalaki. 2:00 na ng madaling araw, pero paikot-ikot lang siya sa kama. At kahit pilitin niyang sariling matulog, hindi niya magawa. May iba ba siyang pinagkakaabalahan na hindi ko alam? Tanong niya sa sarili bago na upo sa kama. Kinuha niya ang laptop at pilit na hinanap ang social media ng lalaki. Baka may clue siyang makita. Pero hanggang sa sumikat na ang araw ay tanging mga shared post lang ng lalaki ang kanyang nakita. At kahit gusto niyang mas mamanmanan pa ang asawa, hindi maaari dahil mayroon pa siyang trabaho. Sa trabaho ko na lang siguro kakausapin si Martin. Mabuti na lang talaga magkatrabaho kami. Anya sa sarili habang naghahanda ng almusal. Mag-isa siyang kumain ng almusal at kahit nasa hapagkainan, tulala pa rin siya. Kung hindi nga nag-miss call si Marta na siyang workmate at kaibigan niya, hindi niya pa mapapansin ang oras. Tumatawag na si Marta. Siguradong galit na si Sungit at hinahanap na ako. Anya sa sarili na ang tinutukoy na sungit ay ang CEO ng kumpanya nila, si Mr. Walter Smith. Mabilis siyang tumayo para hugasan ang kanyang pinagkainan at hindi nga siya nagkamali dahil pagdating niya sa loob ng opisina, agad siyang sinalubong ng kaibigan niyang si Marta. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Dasha, hinahanap ka na ni Sungit. Kanina pa siya galit na galit. Nasaan siya? Nasa opisina niya, kanina ka pa hinihintay. Hindi na siya nagsayang ng oras. Agad siyang naglakad papunta sa opisina ng lalaki. Pagbukas pa lamang niya ng pinto, agad niyang nakita ang boss niya na nakatayo sa harap ng mesa. Halatang galit na galit. Finally, he decided to show up. Sir? Where is the proposal? Kanina pa dapat nasa mesa ko yon. Natahimik si Dasha sandali. Sa totoo lang, hindi pa niya ito natatapos. Dahil sa appointment niya sa doktor kahapon ng umaga. At halos tulala na siya hanggang gabi. Sir, hindi ko pa po natatapos. Damn it! Agad siyang napaatras nang ito ay mapamura.
I'm sorry, sir. Nagulat siya nang bigla na lang lumapit sa kanya ang binata. Tinitigan siya nito sa mga mata bago nagsalita. I want everything done today. Naintindihan mo? Yes, sir. Tumalikod naman agad si Walter at naglakad pabalik sa lamesa. Nagmamadali naman siyang sumunod dito para kunin ang mga papel na nasa ibabaw lang ng mesa. Hindi niya alam kung dahil ba sa pagmamadali, pero dumulas ang mga papeles sa kamay niya. Nagkalat ang mga iyon sa sahig. Napansin iyon ni Walter. Nakita ni Dasha ang pagtiimbagang nito habang dahan-dahang pinulot ang isang papel na nalaglag sa mesa. Ilang segundo itong tinitigan ng lalaki bago muling tumingin sa kanya. I told you that I want your full focus as my secretary. Nasaan na ba ang utak mo ngayon? Pasensya na po, sir. Tahimik sila sa loob ng ilang sandali pagkatapos ay ibinaba ng lalaki ang papel sa mesa at napabuntong hininga ng bahagya. Miss Cruz, masaya ka pa ba sa marriage life mo? Napatigil si Dasha. Tahimik siyang napayuko habang mahigpit ang hawak sa mga papel sa kamay niya. I'm sorry to say this, sir, but wala kang karapatang pakialamanan ng personal kong buhay. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Walter. Parang hindi nito inaasahan ng naging reaksyon niya. Miss Cruz, I didn't mean. Sinubukan nitong magpaliwanag pero hindi na siya nakinig. Tatapusin ko na po ang mga pinapagawa ninyo. Mabilis niyang kinuha ang mga papeles sa mesa at mahigpit na hinawakan ng mga iyon. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa galit o sa hiya. Hindi niya na hinintay ang sasabihin ng lalaki at mabilis na lumabas ng opisina. Paglabas niya, tsaka lamang niya naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Nakakainis. Akala ba niya kinagwapo niyang sabihan ako ng ganoon? Agad naman siyang nakita ni Marta. Sinungitan ka na naman ba? Ano pa ba? Palibhasa walang girlfriend kaya ganyan siya. Siya nga pala. Hindi pumasok si hubby mo? May sakit ba siya? Tanong ni Marta na nagpatulala sa kanya. Dahil matagal na silang magkaibigan, agad na nakuha ni Marta ang ibig niyang sabihin. Luminga-linga muna ito sa buong opisina bago ito umupo sa tabi niya at magtanong ulit. Anong nangyari? Hindi alam ni Dasha kung ano ang pumasok sa isip niya. Pero agad niyang kinuwento sa kaibigan ng nangyari. Nakinig naman ito sa kanya ng mataimtim at noong natapos siya ay tsaka lamang ito nagsalita ulit. Kung ako sa'yo, huhulihin mo siya. Alamin mo kung may ginagawa siyang kalukuhan o wala. Magtrabaho ka na nga lang. Mabilis na utos niya sa kaibigan at pinaalis ito sa tabi niya. Wala naman itong nagawa kundi ang sumunod na lamang. Ginugol ni Dasha ang buong umaga sa trabaho kahit pahalos hindi mawala sa isip niyang sinabi ng kaibigan. Nang matapos niyang report, ipinasa niya iyon kay Walter. Tiningnan ito ng lalaki bago tumango. I'll check this out. Salamat. Nanatili siyang nakatayo sa harap nito, kaya naman agad na nagtaka ang binata. What is it? Mag-half day lang po ako, sir. May emergency po kasi sa bahay. Ilang segundo siyang tinitigan ni Walter bago ito tumango. Salamat po. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ang number ko. Agad siyang nagtaka sa ibig sabihin ng lalaki, pero hindi na siya nagkomento. Sa ngayon ay mas mahalaga sa kanyang malaman kung ano ba ang pinagkakaabalahan ni Martin. Mabilis na umuwi si Dasha. Umaasang baka may sakit lamang si Martin. Habang nasa biyahe, sunod-sunod na pumasok sa isip niya ang iba't ibang posibilidad. Baka sumama ang pakiramdam nito kaya imbis na dumiretso ng pasok, sa bahay nila ito umuwi na siyang hindi imposible dahil sakitin naman talaga si Martin. Ngunit habang tumatagal ang biyahe, ay may isa pang tanong na unti-unting sumisiksik sa kanyang isip. Kung may sakit nga si Martin, bakit hindi siya nito tinawagan? Napapikit siya. Ilang taon na silang mag-asawa. Kahit gaano ito ka-busy, palagi naman itong nagme-message sa kanya kung may nangyayari o kung may problema. Pero ngayon, pagdating ni Dasha sa apartment, agad siyang bumaba ng kotse. Mabilis ang tibok ng puso niya habang naglalakad papunta sa pinto. Agad niyang inabot ang doorknob at nagpasalamat pa siya nang mapansing bukas yun. Nasa loob ang kanyang asawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob.
Martin? Tawag niya pero walang sumagot. Naglakad siya papuntang kusina pero wala roon ng lalaki. Wala rin ito sa restroom at dining area. Akmasa na siyang aakyat sa hagdan nang bigla siyang mapahinto. May narinig siyang boses mula iyon sa loob ng kwarto na nasa first floor. Napakunot ang noo ni Dasha bago naglakad palapit dito. Una niyang napansin ang mga boses. Isang lalaki, isang babae at hindi siya maaaring magkamali. Alam niyang si Martin ang lalaki. Pinilit niyang huwag gumawa ng ingay. Habang papalapit siya sa pintuan, lalo niyang naririnig ang usapan sa loob. Relax, hindi niya malalaman. Hindi siya basta-basta umuwi ng ganitong oras. Napahinto si Dasha sa paghakbang niya. Pakiramdam niya, huminto ang mundo niya. Hindi niya na kailangang buksan ang pinto para malaman kung anong nangyayari sa loob. At kung inaakala niyang iyon lang ang madidiscovery niya, nagkakamali siya. Buntis ka? Dagdag pa ni Martin na siyang dahilan para mas sumigpit ang hawak niya sa doorknob. Gusto mo ba talagang magsama tayo? Tanong ng babae. Oo naman. Gusto kong bigyan ng masayang pamilya ang baby natin. Nanlumo si Dasha. Parang biglang nanlamig ang lahat ng laman ng katawan niya. Hindi niya na nakaya ang mga nangyayari. Marahas niyang binuksan ang pinto. Dasha? Oh my gosh! Halos sabay na napabalikwas ang dalawa sa kama. Agad na naghiwalay ang mga ito. Masayang pamilya ha? Yeah right. Ito ang masaya. Kinuha niyang pinakamalapit na vase sa kanya bago ibinato iyon sa dalawa. Nagtalunan naman ang mga ito at napasigaw pa. Walang ya kayo? All this time habang pinapangarap kong magkaroon tayo ng masayang pamilya, nasa ibang babae ka pala. I'm going to divorce you. Tutal sa abroad naman tayo kinasal. Sigaw niya rito habang nanginginig sa galit. Agad na napakunot ang noo ni Martin habang nakatingin sa kanya. Hanggang sa napabuntong hininga ito na tila ba pagod na. At sa tingin mo natakot ako? Let me get this straight. We don't have a child, Dasha. Kaya kahit anong mangyari, wala akong ibang obligasyon. To be honest, magpasalamat ka pa nga sa akin na hindi kita iniwan all these years. Hindi mo nga ako mabigyan ng anak eh. So you're saying na valid ang pag-cheat mo dahil wala tayong anak? Ang kapal din naman ng apog mo. Sinasabi niya lang ang totoo. Wala kayong anak at kami meron. Kaya naman kahit i-divorce mo siya, wala namang mawawala. Tigilan mo ng pag-iilusyon mo na matatakot siya sa divorce na yan. Ako ang mahal ni Martin. Kami nang magiging anak niya. Nagsimulang ng gilid ang mga luha niya habang nakatingin sa babae. Dahil sa pagkabigla sa nangyayari, hindi niya agad ito nakilala. Hindi siya makapaniwalang ang intern ng kumpanya nila ang kabit ni Martin. Si Cheska Villegas, isang babaeng halos kalahating dekada ang bata sa kanila. Balingkinita ng katawan, maputi at singkit. Nakakadiri kayo. Akala mo ba hahabulin ko pang lalaking yan? Niwala ngang rumors nang makita ko. Kahit magpaliwanag, hindi magawa. Asik niya kay Cheska. Anong ipapaliwanag ko? Nahuli mo na nga kami, di ba? Gusto mo bang mas gawin pa kitang tanga? Lumuhod ako't magmakaawa sa'yo at sabihin na wala lang kami? Naiiritang tanong ni Martin sa kanya. Tinitigan niyang lalaki. Hindi siya makapaniwala na ito ang lalaking pinakasalan niya 7 years ago. Isang lalaking walang kwenta. Hindi ko sasabihin na magsisisi ka na wala ako. Ba't alam kong pagsisisihan mong sinira mo ang relasyon natin para sa babaeng yan? Hindi niya na hinintay pa ang sasabihin ng mga ito. Naglakad na siya papalabas ng apartment kahit nanlalabo ang paningin niya. Noong makalabas na siya, tsaka lang niya hinayaan na tuluyang tumulo ang kanyang luha. 7 years. 7 years ang ginugol ko kasama ang walang kwentang lalaking yun. Asik niya sa sarili. Nanginginig pa ang mga kamay niya na pilit hinanap ang phone bago tinawagan si Marta. Ang kaso, hindi sumasagot ang kaibigan. Isa ka pa, magsama kayo. Sigaw niya sa cellphone dahil sa inis na nararamdaman niya. Hindi niya na namalayan ang sumunod na nangyari. Natagpuan niya na lang ang sarili sa isang hotel, nagbabayad. Habang papunta sa kanyang room, patuloy pa rin ang pagpatak ng kanyang luha. Tahimik siyang umiiyak habang hawak ang bag niya. Ramdam ang bigat ng buong mundo sa kanyang dibdib. At dahil sa nanlalabo ang paningin niya,
Hindi niya na napansin na may nakabanggaan pala siya. Naramdaman na lang niya ang pagtama ng katawan niya sa kung sino. Sorry, hinging paumanhin niya rito. Nagpilit siya ng ngiti bago tiningnan kung sino man ang kanyang nakabanggaan. Doon siya napahinto. Dasha? Mahina nitong tawag sa kanyang pangalan. Mr. Smith? Gulat na gulat niyang tawag sa pangalan nito. Anong nangyayari sa'yo? Hindi alam ni Dasha kung dahil iyon sa bigat ng nararamdaman o dahil sa inis talaga siya sa boss niya kaya niya ito dinuro-duro. Masaya ka na ba? Sigaw niya sa lalaki habang patuloy ang pag-agos ng luha niya sa kanyang muka. Tama ka kanina. Hindi na ako masaya sa marriage life ko. Dasha, nag-cheat ang asawa ko. May iba siyang babae at buntis pa. Hindi ba't yun ang gusto mong marinig? Ang aminin ko sa'yo na hindi masaya ang marriage life ko. Mas lalong kumunot ang noo ni Walter. Hindi ito mukhang masaya. Sa halip ay tila nag-aalala pa. Dasha, calm down. You have to calm down. Ngunit lalo lamang nagulo ang isip ni Dasha. No, let's talk about it right now. Naiinis niyang asik sa binata. Sinubukan niyang umatras papalayo sa lalaki. At doon siya nakaramdam ng bahagyang sakit ng ulo. Dasha, are you okay? Hindi siya nakasagot. Marahan lang niyang hinawakan ng kanyang ulo. Hey, Dasha? Agad siyang inalalayan ni Walter. Akmang tatapikin sana niya ito nang muli siyang makaramdam ng matinding pagsakit ng ulo. At bago niya pa marinig ang susunod na sasabihin ng lalaki, tuluyan nang nawalan ng lakas ang katawan niya. Unti-unti ring nagdilim ang paligid. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Dasha. Ilang segundo siyang nakatitig lamang sa kisame. Pilit inuunawa kung nasaan siya. Nang tuluyan siyang makabawi sa hilo, napaupo siya sa kama. Ang huli niyang naaalala ay ang sagutan nila ni Walter, ng kanyang boss. Napapapikit siya nang maalala kung paano niya dinuro-duro ang lalaki. Patay ako ngayon. Ano bang pumasok sa isip ko? Hindi naman talaga ako lasing. Napamura siya sa isip bago muling humiga sa kama. Nagpagulong-gulong siya roon habang iniisip kung ano na nga bang gagawin niya. Doon lang niya naalala na nasa hotel nga pala siya. Napatingin siya sa paligid. Isang malinis at eleganteng hotel room ang bumungad sa kanya. Dahilan para mapakunot noo siya. Hindi ito ang room na binook niya. Agad niyang sinuri ang sarili. Maayos pa rin ang kanyang damit at wala siyang nararamdamang kakaiba. Alam niyang walang nangyari sa kanya, ngunit hindi niya mapigilang kabahan. Alam nang ni Walter ang personal kong issues. Sigaw niya sa sarili, parang gusto niyang magpalamon na lang sa lupa. Naalala niya kung paano niya ito sinigawan, kung paano niya inilabas ang lahat ng galit at sama ng loob sa lalaki. Boss niya yun at hindi lang basta boss, ang CEO pa ng kumpanya. Paano na to? Bulong niya sa sarili habang napapapikit. Sigurado siyang nakita nito ang pinakamasama niyang ugali. At kung iisipin, wala naman itong kasalanan sa nangyari sa kanya. Paano kung ipatanggal niya ako sa trabaho? Paano kung kasuhan niya ako? May maikakaso ba siya? Sa sobrang hiyat ka ba, napasubsob siya sa kumot. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang lalaki sa opisina pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Teka, ano bang ginagawa niya sa hotel? Tanghaling tapat noon. Napabalikwas siya ng bangon at hinanap ang kanyang cellphone. 11:00 na ng tanghali. Kinabukasan na, ilang oras na siyang tulog. Mabilis na nagayos si Dasha at agad na umalis ng hotel. Hindi niya gustong manatili pa roon ng matagal. Habang nasa biyahe, ay hindi niya maiwasang isipin ang mangyayari sa trabaho. Sigurado siyang may ideya na ang mga kasamahan niya sa nangyayari kay Cheska at Martin. Idagdag pa ang nangyari kay Walter. Siguradong magiging masalimuot ang buhay trabaho niya. O kung may trabaho pa ba siyang babalikan. Pagdating niya sa opisina, hindi na siya nagulat nang salubungin siya ni Marta. Hey Dasha, marami tayong pag-uusapan na babae ka. Pero pumunta ka muna kay Sungit dahil kanina ka pa niya hinahanap. Binilinan ako na kapag dumating ka raw, padiretsuhin ka sa kanya. Hindi na siya nagreklamo. Alam niya na kung bakit. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa opisina ng lalaki. Habang papalapit, parang lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso.
Matatanggal na ba ako? Tanong niya sa sarili. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang nakita si Walter na nakaupo sa likod ng mesa. Seryoso ang mukha nito. Napahinto siya sandali bago tuluyang pumasok. Handa na sana siyang magsalita at magmakaawa. Handa siyang humingi ng paumanhin para sa lahat ng sinabi niya kagabi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inunahan na siya nito. Miss Cruz, do you want to go on a date with me? Napakurap-kurap siya. Tila ba nabingi siya sa narinig? Hindi niya alam kung tama ba ang narinig niya. Ha? Hindi ba siya patatalsikin nito? Sigurado siyang ipinatawag siya ng lalaki para pagalitan o mas masahol pa para tanggalin sa trabaho. Pero sa halip, inaaya siya ng boss niya na makipag-date. Tahimik na tinitigan ni Dasha si Walter. Tila hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Ngunit tila seryoso ang lalaki. May ideya lang ako. Kalmado nitong sabi habang nakasandal sa upuan. Kung gusto mong gumanti sa asawa mo at sa babae nito, pwede naman kitang tulungan. Sandaling natahimik ang opisina. Pagkatapos ay napatawa si Dasha. Isang maikling tawa na may halong pagod at disbelief. Mr. Smith, seryoso ba kayo? Kasal pa rin ako. At saka tayo, magdi-date? May trabaho pa po ako. Mahinahon niyang sabi bago tumalikod at lumabas na ng opisina. Pagbalik niya sa kanyang desk, agad siyang nagtrabaho. Pilit ibinabaon ng sarili sa mga reports at emails. Ngunit kahit anong pilit niyang mag-focus, hindi niya magawa. Dahil halos lahat ng kasamahan niya ay nakatingin sa kanya. Ibang department ang babae ni Martin, pero hanggang department nila ay halos ang dalawa ang topic. Hanggang sa hindi na nakatiis si Marta, nilapitan siya nito at kinausap. Kamusta ka, girl? Pilit kitang tinatawagan kanina pero hindi mo sinasagot. Kalat na sa buong department ang nangyari. Hindi ko alam kung sinong nagpasimuno pero ayon sa nakapagsabi sa akin, ipinagkakalat ni Cheska na hindi ka nga raw magkaanak kaya iniwan ka ng husband mo. Sinasabi ng dalawa na matagal na kayong hiwalay ni Martin, na nagsasama na lang kayo dahil kasal kayo sa papel. Napapikit siya ng mariin, mukhang pinaghandaan ng dalawang linya ng mga ito sa publiko. Noong tanghali, habang kumakain sa cafeteria, halos hindi makaangat ng tingin si Dasha. Ramdam niya ang mga pabulong na tawanan mula sa bawat mesa. Siya ang paksa ng usapan ng lahat at hindi niya kailangang marinig ang mga salita para iyon ay malaman. Kumain ka lang, pakiusap niya sa sarili. Mahigpit niyang hinawakan ng kutsara. Pilit na itinutuon ng pansin sa pagkain sa harap niya. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya mapigilan ang pakiramdam na para bang lahat ng mata nakatingin sa kanya. At kung hindi pa sapat ang malas ng araw na yon, bigla niyang nakita ang dalawang pamilyar na figura na sabay na pumasok sa cafeteria, si Cheska at si Martin. Magkatabi ang mga itong naglalakad na tila walang pakailam sa mga matang nakasunod sa kanila. Tumigil ang paggalaw ng kamay ni Dasha, para bang biglang bumigat ang hangin sa kanyang paligid. Agad siyang nakarinig ng mga bulungan, mas malakas kaysa kanina. Sila yun, di ba? Oo, kabit at yung asawa. Grabe, di ba? Bawal yan sa company. Napayuko si Dasha at pilit isinaksak sa bibigang pagkain. Handa na sana siyang umaktong may sariling mundo nang sa isang iglap ay tumahimik ang mga bulungan. Agad siyang napaangat ng tingin at napakunot noo sa nakita. Si Walter yon, may daladalang sariling lunch tray at naglalakad papunta sa kanya. Hindi na halos huminga ang mga nasa paligid nila. Gulat na gulat ang lahat kung bakit naroon ang boss nila sa cafeteria ng mga empleyado. Maging ang mga pinag-uusapan kanina na sina Cheska at Martin, tila na estatwa din habang nakatingin sa lalaki. Huminto si Walter sa harap niya, tsaka tahimik na umupo sa bakanting upuan sa tapat ni Dasha. Agad naman na napaayos ng upo si Marta na kanina ay busy sa cellphone. Tiningnan pa siya ng babae bago tumingin sa boss nila na puno ng pagtataka. Ituloy mo ang pagkain mo. Gusto ko lang kumain dito ngayon. Anunsyo ni Walter. Agad naman na bumalik sa pagkain ng kanilang mga kasama. Anong ginagawa mo, Mr. Smith? Naguguluhan na tanong niya rito. Eating? Anito na tila ba napakatanga niya at hindi niya nakikita na ito ay kumakain. Sir, please eat well, Miss Cruz.
Utos nito sa kanya at hindi na nagsalita pa. Nung matapos ang lunch, ay halos hindi siya tigilan ni Martin ng kakatanong. Ano yon? Close na kayo o may ginawa kang kabalbalan? Nagkibit-balikat naman si Dasha dahil kahit siya, hindi alam kung bakit umakto ng ganoon ang binata. Nung mag-uwian, nagulat na lang si Dasha nang harangin siya ni Cheska sa labi ng building nila. May hawak itong isang papel na agad nitong iniabot sa kanya. Pirmahan mo na to para matapos na. Malamig na sabi ng babae. Kunot noon naman na tiningnan ni Dasha ang papel na inabot nito. Mga dokumento iyon para sa divorce nila ni Martin. Mas mabuti nang madaliin na natin to. Dagdag pa ni Cheska. Magmo-move na rin naman kami sa apartment, kaya kunin mo na ang mga gamit mo. Bahagyang napaawang ang kanyang labi. Seriously? Wala pang isang araw, nakaplano na sa babae ang gagawin dito sa apartment nila ni Martin? Sa totoo lang, alam mo rin naman na mangyayari ang ganito, di ba? Patuloy ng babae habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Hindi ko nga alam kung bakit ka pa noon pinakasalan ni Martin. Napakuyom ang kamao ni Dasha. Pilit pinipigilan ang emosyon na umakyat sa kanyang dibdib. Ako nang bahalang magpasa sa attorney. Nagpipigil ng inis na sagot niya sa babae. Bumuntong hininga naman si Cheska na tila babagot na bagot ito. Good. Anyways, napahinto ito sa pagsasalita nang biglang sumulpot si Walter sa tabi niya. Maging siya'y nagulat dahil hindi niya alam kung saan galing ang lalaki. Tapos na ba kayo mag-usap? May pupuntahan kami ni Dasha. Bahagyang nagtaas ng kilay si Cheska nang makita ang lalaki. Pero hindi ito nagkomento at agad na binati ang boss nila. Hello po. Hindi naman ito pinansin ni Walter. Tiningnan siya ng lalaki bago nagsalita. Let's go. Hindi na siya nagdalawang isip. Sumunod siya kay Walter at iniwan ng tulalang si Cheska. Pagdating nila sa parking lot, doon lamang siya hinarap ng lalaki. San kita ihahatid? Bahagyang natigilan si Dasha. Napayuko siya habang mahigpit na hawak ang papel na ibinigay sa kanya kanina. Wala akong pupuntahan. Sandaling natahimik sa narinig si Walter. Tila nag-isip ito ng ilang segundo bago muling nagsalita. Kung ganun, may isang lugar akong pwedeng isuggest. Hindi na niya namalayan ang sumunod na nangyari. Natagpuan niya na lang ang sarili na nakaupo sa loob ng sasakyan ng binata habang si Walter seryoso lang na nagmamaneho. Sa isang sikat na lugar sa Ortigas siya dinala ng lalaki. Pinigilan niya ang sarili na magtanong nang ayain siya nitong pumasok sa isang kondominiong building. Sa penthouse siya dinala ng lalaki. Hindi na nga siya nagulat nang buksan ito ang pinto at papasukin siya. Is this yours? Tanong niya sa lalaki habang inililibot ang paningin niya. Mga mamahalin ang gamit na kanyang nakikita. May iba na halatang hindi naman nagagamit dahil mukha pang bago. Dad's gift. Simpleng sagot ng lalaki bago nagbaba ng baso sa center table at umupo sa tabi niya. Ngumiti naman siya at kinuha yun para inumin. Tahimik sila ng ilang segundo bago nagsalita ulit ang binata. Hindi mo kailangang harapin lahat ito ng mag-isa. My offer is still available. Let's date, Dasha. Ipakita mo sa magaling mong ex na kaya mong wala siya. Napatulala si Dasha habang iniisip ang sinabi nito. Alam niyang baliw ang ideya. Pero sa sitwasyon niya ngayon, parang iyon lang ang may sense. Kaya matapos ang ilang segundo, napabuntong hininga siya. Sige, pumapayag ako. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang desisyon. Ngunit sa gabing yon ay tanging pagpatay lang sa ideya ni Walter ang kaya niyang gawin. Sa penthouse ni Walter siya natulog ng gabing yon. Ayaw pa sana niya. Pero nagpumilit ang lalaki at nangako na kinabukasan sasamahan siya nitong maghanap ng apartment kaya wala na siyang nagawa pa. At dahil Sabado, nagpa siya rin sila na lumabas. Simple date lang naman pagkatapos ng apartment hunting nila. Nagulat pa nga siya na sobrang attentive ni Walter sa mga bagay-bagay. Yung first apartment, masyadong maliit para sa price niya. May leak pa yung faucet. Yung second, hindi maganda yung location. Yung third, pwede na maganda yung location at okay yung lugar. Type mo? Sabay baling nito sa kanya na tila ba kasama itong magdedesisyon.
Napangiti naman siya tumango-tango. Oo, gusto ko. Habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada, napansin niya na paminsan-minsan sinusulyapan siya ni Walter. Para bang tinitiyak nito na ayos lang siya. Hindi ito nagtanong tungkol sa mga papeles ng divorce o sa kahit anong update sa ex niya. Pagsapit ng hapon, napagod na rin sila kaya nagpa siya silang kumain muna sa isang restaurant. Nagulat pa siya noong ipaghila siya nito ng upuan. Para sa prinsesa ko. Biro nito sa kanya na inirapan lang naman niya. Buang ka. Siya na rin ang pinapili ng lalaki ng order nila at nang dumating na ang steak nila, biglang nagsalita ang lalaki. Let me slice everything for you. Anito bago kinuha ang kanyang plato. Ayos lang naman kahit ako na. Ako na. Saway nito sa kanya bago sinimulang hiwain yun. Nang matapos ay ibinalik nito sa kanya ang plato. Doon lang din ito sinimulang hiwain ang sarili nitong steak. Hindi alam ni Dasha ang mararamdaman niya. Hindi siya sanay na may gumagawa ng ganoong bagay para sa kanya. Lalo na sa isang lalaking halos hindi niya naman talaga kilala. Habang kumakain, nagkwentuhan sila ng mga bagay na malayo sa trabaho. At kahit hindi aminin ni Dasha, alam niyang napagaan ng lalaki ang nararamdaman niya. Pagkatapos nilang kumain, tila may naisip pang gawin ng binata. Sandali itong tumatahimik bago tumingin sa kanya. May oras ka pa ba? Bakit? Pwede mo ba akong samahang mag-shopping? Bibili lang ako ng ilang damit. Medyo nagulat pa si Dasha, ngunit tumango rin siya. Total wala naman siyang ibang gagawin. Ayaw din naman niyang tumulala sa kondo ng lalaki. Pumunta sila sa isang malaking mall at dumiretso sa isang clothing store. Habang pumipili si Walter ng mga damit, napansin agad ni Dasha ang isang bagay. Puro dark colors, mga kulay na hindi bagay sa skin tone ng lalaki. Bukod doon, malaki din ang size nito kaysa sa exact size ng binata. Walter, tama ba yung kinukuha mo? Bakit? Kasi parang hindi bagay sa'yo. Sandaling natahimik si Walter. Hindi rin alam ni Dasha kung bakit bigla siyang nakialam. Pero kusa na lamang siyang lumapit at kinuha ang ilang damit mula sa rack. Subukan mo to, sabi niya habang inaabot ang isang mas maayos na polo at jacket na mas bagay sa sukat nito. Tumingin lang si Walter sa kanya bago tumango. Pumasok ito sa fitting room at ilang minuto ring itong nawala. Nang bumukas ang pinto ng fitting room, ay lumabas si Walter, suot ang damit na kanyang pinili. Tinanggal din ito ang suot na salamin habang inaayos ang nagulong buhok. Doon tuluyang napatulala si Dasha. Para bang ibang tao ang nasa harap niya. Mas bumagay sa lalaki ang damit na kanyang pinili. Medyo fitted din ang damit, kaya naman kitang-kita niya ang hulma ng biceps nito. Okay ba? Tanong ni Walter habang tinitingnan ng sarili sa salamin. Hindi agad nakasagot si Dasha. Tila na-hypnotismo siya sa lalaki. Oo, mas bagay sa'yo yan. Then if you can, please choose me some more. Sure. Agad naman siyang lumapit sa rack at muling naghanap ng damit. Sa huli, binili ni Walter ang lahat ng kanyang itinuro. Noong naglalakad na sila palabas ng store, bigla na lang huminto si Walter sa tapat ng women's section. Sandali, bakit? May kukunin lang tayo. Anito bago lumayo sa kanya at pumunta sa mga dress section. Makalipas ang ilang minuto, may inabot sa kanya ang binata. Para saan to? Tanong niya rito bago tiningnan ng laman nun, isang eleganting dress. Para sa'yo. Walter, hindi mo kailangang. Pwede mo yung isuot kapag may events tayo. Tanggapin mo na lang. Pa-thank you ko yan sa'yo. Ani pa ng binata bago nagdesisyon na mauna ng maglakad. Hindi pa ito nakakalimang hakbang nang muli itong lumingon sa kanya. By the way, I can help you process your divorce. Ipapaasikaso ko ng divorce niyo sa attorney ko bukas. Ha? Tumango ang lalaki. Let's sort out your divorce first. Dumating ang araw ng Lunes. Maagang pumasok si Dasha sa opisina para tapusin ang iilan niyang pending proposal. Pagpasok pa lang niya sa bukana ng opisina, nagulat siya nang sumalubong sa kanya si Martin. Naayos mo na ba ang mga papeles? Tanong nito sa kanya. Muli, umalingaw-ngaw ang mahinang bulong-bulungan sa paligid. Halos lahat napatingin sa kanila.
tila nanonood ng eksena. Ngunit hindi iyon pinansin ni Dasha. Sasabihan ko na lang ang attorney mo kapag naayos ko na. Sagot niya rito bago naglakad papunta sa kanyang mesa. Hindi niya na hinintay ang sasabihin ni Martin. Girl, okay ka lang ba? Mahinang tanong ni Marta nang maupo siya sa tabi nito. Oo naman, bakit? Hindi niya na natapos ang sasabihin nang mapansin niyang nakanganga si Marta. Tila may nakitang multo. Ayos ka lang? Kunot noong tanong niya kay Marta. Hindi sumagot ang kaibigan. Sa halip, nakatingin lamang ito sa likod niya. Dahan-dahan niyang sinundan ang direksyon ng tingin nito. At doon niya nakita si Walter. Nakatayo ito sa may pintuan ng opisina. Suot nito ang mga damit na siya mismo ang pumili noong sila ay mag-shopping. Isang simpleng dark shirt at maayos na pantalon na sakto sa katawan nito. Ngunit ang mas ikinagulat niya, wala nang makapal nitong eyeglasses. Lumabas ang kagwapuhan ng binata na nakatago sa makapal nitong suot na salamin. At gaya nung una niyang nakita ito, tila ba para sa mga kasamahan nila, iba ang boss na nakatayo roon. Grabe, ang gwapo pala niya. Si Mr. Smith ba talaga yan? Kanya-kanya ng mga bulungan ang mga kasamahan niya. Maging si Martin ay natigilan. Ang dating kumpiyansang ekspresyon sa mukha nito ay napalitan ng pagkabigla habang nakatitig sa lalaki. Hanggang sa mag-angat si Walter ng tingin sa kanila. Doon na agad na bumalik ang mga kasamahan nila sa trabaho kahit halatang kinikilig ang mga ito. Pagsapit ng tanghali ay halos hindi na magkamayaw ang usapan sa buong opisina. Kung kanina, bulong-bulungan lamang, ngayon ay lantaran na ang pag-uusap ng lahat tungkol sa kanilang CEO. Siya talaga yun? Tanong ng isa. Grabe, hindi ko akalaing ganun pala siya kagwapo. Sagot naman ng isa. Akala ko ba nerd siya? May ganun ba kagwapong nerd? Tahimik lang si Dasha habang nakikinig sa usapan at kumakain ng lunch. Hindi na siya nagulat. Alam niyang iyon ang magiging reaksyon ng lahat. Ngunit kung may kakaiba siyang napansin, ay iyon si Cheska na sa kabilang mesa. Kanina pa kasi ito tulala habang paminsan-minsang sumusulyap sa kanya. Anong problema ng babaeng yun? Tanong niya sa sarili. Nung matapos na siyang kumain, nagpa siya siyang mag-CR. Nasa kalagitnaan siya ng paghuhugas ng kamay nang biglang may pumasok. Si Cheska. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa ginagawa. Kaya naman laking gulat niya nang lapitan siya nito. Dasha, boyfriend mo ba si Walter? Mahina, ngunit diretsong sabi nito. Agad na napataas ang kanyang kilay. Seriously, Walter lang ang itatawag ng babae sa boss nila? Eh ano naman sa'yo? Alam mo bang bawal na bawal ang office romance sa kumpanya? Cheska, wala akong alam na bawal ang office romance dito. Isa pa, hindi ba't mas bawal ang kumabit sa may asawa at proud na ipinangalandakan niyon sa lahat? Kita niya kung gaano natigilan si Cheska sa kanyang sinabi. Napangisi naman si Dasha dahil doon. Kinuha niya ang pagkakataon na yun para maglakad na palabas at iwan ang babae. Lumipas sa mga araw na halos naging sentro ng usapan sa buong kumpanya si Walter. Sa tuwing lalabas ito ng opisina o dadaan sa hallway ay tila ba nanonood ng fashion show ang lahat. May mga empleyado pa na kunwari may kailangang gawin sa floor nila para lamang masulyapan ng lalaki. Habang ang iba na hindi naman nagpapaganda kapag pumapasok sa trabaho, ngayon ay mas hawak ng make-up kaysa sa proposal. At dahil sa siyang pinaka-close sa lalaki, ay tila bigla siyang nagkaroon ng mga hindi inaasahang kaaway. Tinititigan siya ng mga kasamahan niya na tila ba siya ang pinakamalaking kakompetisyon nito. Isang umaga, halos sabay silang dumating ni Walter sa opisina. Kakababa pa lang niya ng elevator nang bumukas muli ang pinto at lumabas ang lalaki. Saglit silang nagkatinginan. Good morning. Kalmadong bati ni Walter. Good morning, sir. Sagot niya at pilit pinananatiling normal ang boses. Ngunit hindi yun nakaligtas sa mga mata ng mga empleyado sa paligid. Halos sabay-sabay na napalingon ang lahat sa kanilang dalawa. At gaya ng inaasahan niya, nagsimula na naman ang mga bulungan. Magsabay silang pumasok. Sinabi ko na sa inyo may something talaga. Napabuntong hininga si Dasha bago nagdesisyon na maglakad na papunta ng kanyang mesa.
At kung nakakamatay man ng mga tingin, kanina pa siguro siya patay dahil sa mga matang halos saksakin na siya sa talas. Makaraan ng ilang buwan ay inimbitahan siya ni Walter para mag-dinner sa isang sushi restaurant na napag-alaman na nitong binukri ni Martin. Pagpasok pa lang nila, nakita niya na ang lalaki. Masaya itong kumakain kasama si Cheska nang mapadaan sila. Dasha? Naguguluhang tawag sa kanya ng lalaki. Oh, hi. Nagpanggap siyang masaya na makita ang dalawa. Kamusta kayo? Halata ang gulat sa mga mata ni Cheska habang nakatingin sa kanila. What are you doing here? Marahan naman siyang kinabig ni Walter. We're having a date. You're having a date? Medyo napalakas ang boses ni Martin. Tumingin pa sa kanyang lalaki. Nakikipag-date ka na ngayon? Si Walter ang sumagot para sa kanya. Yes, to celebrate your divorce. Divorce na kayong dalawa mula sa araw na to, hindi ba? Napatulala si Martin bago ito napatingin sa kanya. At paano nalaman ng boss natin ang tungkol sa bagay na to? Siyang nagasikaso nun. Napadali ang divorce natin dahil sa kanya. You have to be thankful. Akmang magsasalita pa ang lalaki nang isa sa mga waiter ang lumapit sa kanila. Nagtanong ito kung ayos lang ba na sa tabi na ng table nila Martin sila maupo. Pumayag naman sila pareho. Nung makaupo na sila, ramdam ni Dasha ang tingin ni Cheska at Martin. Lalo na nung si Walter mismo ang namili ng order nila at may special pa itong dagdag for her. Alam niya na gusto na ng dalawa na mag-disappear, pero dahil nasa mamahalin silang resto at mahal ang bill, ay pinili ng mga ito na ubusin ang kinakain. Happy divorce! Masayang bati ni Walter sa kanya bago inilapag ng isang waiter ang cake. Nginitian naman niya ang lalaki. Alam niyang narinig iyon ng dalawa at hindi na napigilan ng mga ito. Padabog na tumayo si Cheska bago nagsimulang maglakad palabas. Sinundan naman ito ni Martin. Nagkatingin na naman silang dalawa ni Walter. Na paano yun? Maang-maangan na tanong ng binata sa kanya. Malay ko. Hanggang sa bigla na lang sumeryoso si Dasha. Tinitigan niya si Walter. Thank you. Anya sa lalaki. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ginawa ko yun dahil gusto ko. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ramdam niya ang init sa pisngi at ang kakaibang kilig na pilit niyang itinatago. Sa sandaling yun, napagtanto niya na hindi na lang basta pasasalamat ang nararamdaman niya para kay Walter. May kung anong mas malalim na unti-unting nabubuo sa pagitan nilang dalawa. Lumipas sa mga araw at mas lalong napansin ni Dasha ang inis sa kanya ni Martin. Sa hindi niya malaman na dahilan, ay tila ba hindi ito masaya na nai-issue siya kay Walter. Isang hapon, habang nasa gitna sila ng meeting tungkol sa isang mahalagang project, napansin ni Dasha na wala ang proposal niya na ilang araw niyang pinagpuyatan. Halos manginig ang kamay niya habang paulit-ulit na nag-i-scroll sa screen ng kanyang laptop. Pero wala talaga. Kaya naman agad siyang nagtaas ng kamay para sabihin sa manager nilang nangyari. Ma'am, nawawala ho ang file ko. Pag-amin niya rito, tiningnan siya ng manager niya. Tumaas pa ang kilay nito nang makitang siya ang nawawala ng file. Nawawala o hindi mo ginawa? Tanong ng isa sa mga kasamahan niya. Hindi siya agad nakasagot. Parang natuyo ang kanyang lalamunan. Alam niyang may gusto ang mga babae kay Walter, pero hindi niya alam na maging sa serious matter, pagkakaisahan siya ng mga ito. Kung hindi ka pa pala handa sana, hindi mo na sinayang ang oras namin. Malamig na sabi pa ng isa. Isa-isa siyang krinitik ng mga kasama. May nagsabing hindi siya prepared, may nagsabing hindi siya seryoso sa trabaho. Pero ginawa ko ho talaga. Okay, next. Yun lang ang sinabi ng manager nila at muli nang nag-proceed sa iba nilang kasamahan. Tulala naman na si Dasha na kinlose ang kanyang laptop. Pagkatapos ng meeting, agad siyang lumabas ng conference room. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Para bang may nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung saan magsisimula ang pagkakamali. Sigurado siyang nakasave ang proposal niya sa laptop. Paano yun nangyari? Noong break ay nagdesisyon siyang magtimpla ng kape. Nasa pinto pa lang siya ng pantry nang siya'y mapatigil. Naririnig kasi niya ang boses ni Martin sa loob. May kausap ito. Grabe yung mukha niya kanina. Halos wala siyang masabi nung tinanong siya.
Parang gusto ng lamunin ng lupa. Sumunod ang malakas sa tawa ni Cheska. Deserve niya yon. Akala mo kung sino sa opisina. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Doon niya napagtanto lahat. Hindi aksidente ang pagkawala ng kanyang proposal. May ginawang kababalaghan si Martin dito. Hindi niya inisip kanina na maaaring ang lalaki ang may sala. Pero ngayon, naririnig niya na ang tawa nito. Doon lang pumasok sa isip niya kung gaano kasakim ang lalaki. Tahimik siyang umatras mula sa pintuan ng pantry. Ngunit sa loob niya, may unti-unting nagising na galit. Hindi niya alam kung dahil ba sa sobrang frustration niya, ay hindi niya na napigilan ang sarili. Dumiretso siya sa opisina ni Walter para sabihin ang lahat dito. Sinabotahin ni Martin ang proposal ko. Sumbong niya kay Walter. Agad naman na napatingin sa kanya ang binata na kanina lang busy sa pagpirma ng kung anong kontrata. Are you sure? Agad naman siyang tumango. Hindi ito nagsalita agad pero sa huli, ngumiti lang ito. Leave it to me. Noong hapon, ipinatawag ni Walter ang lahat ng nasa conference room ng umagang iyon. Pagpasok pa lang niya, ramdam na niya ang ibang atmosphere sa paligid. Halatang kabado ang lahat habang nakangiti lang naman si Walter sa kanila. May nangyaring insidente kanina sa meeting tungkol sa nawawalang proposal at kilala ko kung sinong may gawa nun. Agad na nagkaroon ng bulungan sa loob ng conference room. Napansin din ni Dasha ang biglang pag-ayos ng upo ni Martin. Napatitig siya sa lalaki. Para malinawan ang lahat, ipapakita ko ang kuha ng CCTV. Ani Walter na muling nakakuha ng atensyon ng lahat. Ilang segundo lang ay lumabas sa screen ang footage mula sa opisina. Makikitang lumabas siya sandali sa kanyang desk kanina. Ilang minuto pagkatapos nun, lumapit si Martin sa kanyang mesa. Kitang-kita sa video kung paano nito binuksan ang laptop niya at may kung anong ginawa roon. Agad na napasinghap ang kanilang mga kasama. Napatingin pa ang ilan kay Martin. Anong ginagawa mo sa laptop ni Dasha? Malamig na tanong ni Walter habang nakatingin kay Martin. Hindi nakasagot si Martin. Sa halip ay napayuko na lamang. Doon napabuntong hininga si Walter bago nagsalita. I won't tolerate this kind of behavior. I want all of you to separate your personal issues and work. Sa ngayon, warning pa lang ang ibibigay ko sa iyo, Martin. Pero kung mauulit ito, hindi ako magdadalawang isip na tanggalin ka sa trabaho. Walang kahit sinong sumagot sa kanila. Pagkatapos ng nangyaring gulo sa opisina, hindi pa rin mapakali si Dasha. Kahit naayos ng sitwasyon at napagalitan si Martin, hindi pa rin siya mapakali na siyang napansin ni Walter. May plano ka ba mamayang gabi? Tanong ng lalaki sa kanya. Wala naman, bakit? Mag-dinner tayo. Kailangan mong mag-relax. Mukhang buong araw kang stress. Saan mo naman ako dadalhin? Secret? Nung uwian, halos sabay silang lumabas ng opisina. Nagulat pa nga si Dasha nang sabihin ng lalaki na sa cruise sila magdi-dinner. Seryoso ka ba rito? Tanong niya sa lalaki habang inaalalayan siya nitong maglakad paakyat ng cruise ship. Oo naman, I want you to relax. Mukhang gumagana na ang plano natin. Nagsiselos na siya. Seryoso? Yan ang nasa isip mo ngayon? Nagkunwari siyang naiinis dito. Pag-akyat nila, sinalubong sila ng malamig na hangin mula sa dagat. May mahihinang tugtog ng live band sa isang sulok habang ang ibang bisita tahimik na nagdi-dinner. Halos mapahinto siya sa paglalakad habang nakatingin sa paligid. Ang ganda. I'm glad you like it. Pinaupo siya nito sa mesa malapit sa gilid ng deck kung saan kitang-kitang malawak na dagat at ang mga ilaw ng lungsod sa malayo. Maya-maya, dumating ang waiter dala ang pagkain. Habang kumakain, napansin niyang tahimik lang ang lalaki. Ngunit paminsan-minsan, sumusulyap ito sa kanya. Parang tinitiyak kung okay ba siya. Salamat. Bigla niyang sabi. Para saan? Kanina sa opisina. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ako pa rin ang sinisisi. Anything for you. Ngayon na umeepekto ang plano natin, sigurado ko magsisimula na silang mag-away na dalawa. Hindi niya mapigilang matawa. Wala siyang ideya na mag-work nga ang plano nila. Pero sa inasal ni Martin, halatang nag-work nga sa lalaki ang kanilang plano.
Nang matapos ang dinner, niyaya siya ni Walter na magpunta sa isang suite sa cruise ship para makapagpahinga sila. Umorder din sila ng wine at umiinom habang nanonood ng romance movie. Paminsan-minsan, nagkukwentuhan sila o kaya nagtatawanan sa ilang eksena. Hindi alam ni Dasha kung ilang oras nang lumipas, ngunit habang tumatagal, ay napansin niyang parang umiinit ang kanyang katawan at bahagya siyang nahihilo. Doon din niya naramdaman ang pag-akbay ni Walter sa kanya. Napalingon siya sa lalaki. Walter? Marahan siyang hinarap ng binata at bago pa siya makapagsalita ulit, naramdaman niya ang malamyos nitong halik. Sandaling natigilan si Dasha, pero pagkaraan ng ilang segundo, mariin niyang ipinikit ang mga mata at gumanti ng halik sa lalaki. Napabalikwas ng bangon si Dasha. Masakit pa rin ang ulo niya at gusto pa niyang matulog, pero hindi rin matapos-tapos ang pagtunog ng kanyang cellphone. Bagay na siyang paulit-ulit na nagpapagising sa kanya. Bahagya pa siyang napatingin kay Walter na mahimbing pa ring natutulog sa tabi niya. Sandali siyang napatulala habang pinipilit alalahanin ang nangyari kagabi. Muling tumunog ang cellphone niya kaya naman agad niya iyong kinuha. Halos malaglag pa ang phone sa kamay niya. Nang mapansin kung gaano karaming missed calls ang naroon, halos lahat ay mula kay Marta. Kinabahan siya kaya agad niyang tinawagan ng babae. Halos isang ring pa lang, sinagot na nito agad. "Nasaan ka?" Sigaw agad ni Marta mula sa kabilang linya. "Ano? Bakit? Anong nangyari?" Naguguluhang tanong niya habang patuloy na sumisilip kay Walter na mahimbing pa ring natutulog. "Hindi mo ba nakita ang balita? May paparazzi na nakakuha ng pictures ninyo ni Walter kagabi." "Ha? Anong pictures?" "Kayong dalawa habang nasa cruise. May kuha pa na magkasama kayong pumapasok sa kwarto. Trending na kayong dalawa sa media." Parang tumigil ang mundo ni Dasha sa narinig. Dahan-dahan siyang napatingin muli sa lalaking katabi niya sa kama. Mahimbing pa rin ang tulog ni Walter. Tila walang ideya na sa labas ng kwartong yun, kumakalat na ang mga larawan nila at unti-unting nagiging usap-usapan ng buong bansa. "May sinenda kong link, tignan mo." Utos pa ng kaibigan bago nito pinatay ang tawag. Upo naman siya doon na tulala. Hindi niya alam kung bakit ba wala siyang naaalala kagabi. Dahil ba sa sobrang pagod, hindi na din niya alam. Hindi pa siya nakaka-move on sa narinig mula sa kaibigan nang muli na namang tumunog ang kanyang cellphone. Napatingin siya sa screen at halos tumigil ang paghinga niya nang makita ang pangalang nakalagay doon, Martin. Sandali siyang napatitig sa screen. Tila hindi alam kung sasagutin niya ba o hindi. Pero bago pa man siya makagalaw, nakarinig siya ng boses. "Are you okay?" Mabilis niyang ibinaba ang phone bago tumingin kay Walter. "Hey, good morning." Marahang umupo si Walter sa kama. Ilang segundo itong nakatitig sa kanya. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. "Dasha, magpapaliwanag ako. Handa akong panagutan kung ano man ang nangyari kagabi." Napaupo siya ng tuwid habang pinagmamasdan ng lalaki. Nagsimula nang magpanik si Walter. Halos sunod-sunod ang tanong nito. "Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? May kailangan ka ba?" Bubuka pa lang sana ang bibig niya para sumagot nang biglang tumunog ang cellphone ng lalaki. Napahinto si Walter at kinuha iyon mula sa mesa. Noong sagutin nito ang kung sinong tumatawag, ay sa kanya lang nakatingin ang lalaki. Ilang segundo itong nakinig hanggang sa ibaba nito ang tawag. "May problema tayo. Mas mabuti siguro na ayusin muna natin yun." Anya rito. "Sige, pag-uusapan natin ang tungkol sa atin next time. I promise na hindi kita pababayaan." Lumapit si Walter sa kanya. Marahan itong hinaplos ang buhok niya bago siya hinalikan sa noo. "Papangatawanan ko ang nangyari." Hinatid siya ni Walter sa kanyang apartment. Pagdating nila sa harap ng gusali, ay pinatay ni Walter ang makina ng sasakyan at humarap sa kanya. "Mas mabuti siguro kung huwag ka munang pumasok. Magpahinga ka muna. Ako nang bahala sa mga problema sa opisina." Hindi na siya nakipagtalo. Sa totoo lang, magulo pa rin ang isip niya, kaya tahimik na lamang siyang tumango. Pagpasok niya sa apartment, pabagsak siyang naupo sa sofa at tumulala.
Wala siyang alam na gawin kundi ang tanungin ng sarili kung ano ba ang nagawa niya. Sa buong araw na nasa loob siya ng bahay, hindi rin siya tinigilan ni Martin ng kakatawag hanggang sa nalobat na lang ang phone niya. Noong sumunod na araw, nagpa siya siyang pumasok na sa opisina. Pagpasok pa lang niya sa lobby, may humarang na sa kanya. Dasha, agad siyang napatigil nang makitang si Martin iyon. Halata sa mukha ng lalaki ang matinding galit. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao nito at tila pinipigilan lamang ang sarili na sumigaw. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Maghapon kitang tinatawagan kahapon. Nasaan ka ba't bakit hindi ka pumasok? Napansin niyang napapatingin na sa kanila ang ilang empleyado sa paligid. Hindi ko obligasyon na sagutin ang tawag mo. Pero tila hindi iyon narinig ng dating asawa. Sumama ka sa akin. Bigla na lang siya nitong hinawakan sa braso. Halos kalad ka rin siya nito papunta sa isang bakanting conference room. Pagkapasok nila, malakas nitong isinara ang pinto. Huminga ito ng malalim bago siya hinarap. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Nagdi-date ba kayo ni Walter Smith? Wala kang pakialam kung nakikipag-date ako sa iba. Divorce na tayo. Hiwalayan mo siya. Hiwalayan mo si Walter Smith. Kung hindi mo gagawin ang gusto ko, sisiguraduhin kong malalaman ni Martin ang totoo. Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko na hindi ka magkakaanak. Nabaog ka. Tignan natin kung anong mangyayari sa reputasyon mo kapag nalaman nyo ng lahat. Tignan natin kung seseryosohin ka pa ni boss. Kung hindi mo naman siya mabibigyan ng tagapagmana. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya akalaing gagamitin iyon ng dating asawa laban sa kanya. At wala akong pakialam sa reputasyon ng boss mo. O kung may trabaho pa ako matapos na to. Dagdag pa nito. Kailangan mong layuan si Walter sa ayaw mo mano sa gusto. Hindi pa siya nakakapagsalita nang biglang bumukas ang pinto ng conference room. Napalingon silang dalawa ni Martin doon at otomatikong namuti ang mukha ng lalaki nang makita si Walter. Martin, kung may problema ka kay Dasha, sa akin mo sabihin. Agad na napansin ni Dasha ang mga kasamahan nila na nasa labas. Nakatingin ang mga ito sa kanila. Mukhang napansin iyon ni Walter dahil agad itong lumingon sa mga kasamahan niya bago nagsalita. Kung may isa pang manghimasok o mangbuli kay Dasha, ako mismo magpapatanggal sa inyo. Malamig na sabi ng lalaki. Agad na napaayos ng tayo si Martin. Hindi ko na uulitin. Kapag hindi nyo siya nilubayan, kayo ang mawawalan ng trabaho. Halata ang tensyon sa hangin. Wala ni isang nakapagsalita. Samantala si Dasha nakatayo lamang sa tabi ni Walter. Gulat na gulat sa nangyayari. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ng lalaki sa harap ng lahat ng tao. Hindi nagtagal ay kumalat sa buong kumpanya ang video kung saan makikitang ipinagtatanggol siya ni Walter na siyang kuha ng isa sa mga empleyado. Sa loob lamang ng ilang oras ay halos lahat ng tao sa kumpanya pinag-uusapan na sila. Hindi lamang yon, maging sa business world ay umabot ang balita. Marami ang nagtataka kung bakit ganoon na lamang ipagtanggol ni Walter ang isang empleyado sa harap ng lahat. Kaya naman, hindi na siya nagulat ng isang umaga makatanggap siya ng mensahe mula sa assistant ng ina ni Walter. Gusto raw siyang makausap. Agad naman siyang pumayag at nakipagkita rito sa isang cafe. Pagkakita niya pa lang sa donya, ay alam niya na ang pakay nito. Umupo ka, sabi nito ng marahan. Tahimik na umupo si Dasha sa harap ng babae. Pinilit niyang umiti rito. Kahit ang totoo, kinakabahan siya. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang donya. Gusto kong layuan mo si Walter. Hindi ka bagay sa mundong ginagalawan namin. Kung talagang may pakailam ka sa kanya, iiwan mo siya. Pero nagsimula nang magkaroon ng problema ang kumpanya dahil nagustuhan ka ng anak ko. Sa tingin mo ba, mapaninindigan mo na mahal mo ang anak ko kahit wala na siyang pera? Maghihiwalay din kayo. Bubuka pa lang sana ang bibig ni Dasha para sumagot nang may biglang nagsalita sa likod nila. Hindi mangyayari yun. Pareho silang napalingon ng donya. Nakatayo di kalayuan sa kanila si Walter. Halatang nagmamadali ito sa pagpunta. Bahagyang magulo ang buhok nito at mabigat ang paghinga. Lumapit ito sa mesa at tumingin diretso sa ina. Hindi kami maghihiwalay. Walter, kahit ano pang sabihin ninyo mama, hindi ko siya iwan. Pagkasabi noon,
Hinawakan na siya ni Walter sa kamay at tsaka hinila. Hanggang sa makalabas sila ng cafe, hindi binitiwan ng lalaki ang kamay niya. Sa mga sumunod na araw ay tila mas lalo pang lumala ang mga bulong-bulungan sa kumpanya. Sa tuwing naglalakad si Dasha sa hallway, ramdam niya ang mga matang sumusunod sa kanya. May mga empleyadong biglang tumatahimik kapag napapadaan siya, habang ang iba naman nagkukunwaring abala sa kanilang ginagawa. Nakakainis, ang sarap supalpalin. Inis na sambit ni Marta. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay halos makipag-away ng babae para sa kanya. Hayaan mo na. Hayaan? Nako, kung ako ikaw, Dasha, inaway ko na yung mga yan. Mga inggit kasi hindi pinatulan ni Sir. Hindi niya napigilang matawa. Sa tingin kasi niya ay yun din ang dahilan dahil simula nang mag-glow up ang boss nila ay halos lahat may crush na rito. Siyempre kasama roon si Cheska. Balita ko, Rocky ng relasyon nila ni Martin. Siguro, na-realize ni Cheska na wala namang magandang katangian ng ex mo. Hindi ko alam, wala naman akong pakailam kahit maghiwalay sila. Malamang nasisisihin ka ni Martin kapag naghiwalay sila. Biro pa rin ng babae na tinawanan niya lamang. Yun nga lang, mukhang totoo nga ang sinabi nito. Dahil makalipas lang ang 1 linggo, hinarang na siya ni Martin. Mag-usap tayo. Hinila siya nito papuntang fire exit kung saan kaunti lang ang nakakarinig sa kanila. Bakit hindi mo sinabi sa akin na infertile ako? Galit nitong tanong. Anong sinasabi mo? Nagpa-check up kami ni Cheska at infertile ako. Hindi ako ang ama ng dinadala niya. Napatulala siya ng ilang segundo hanggang sa bigla na lang siyang tumawa. So ikaw pala ang baog at hindi ako? Natatawang tanong niya rito. Ilang segundong natahimik si Martin hanggang sa bigla na lang siya nitong hinablot sa braso. You know how much money I spent on Cheska? What? Hindi ka naman nagpa-check up nung tayo, hindi ba? Aray! Inis niyang pilit tinanggal ang kamay nito pero mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki. Kasalanan mo to. Nagpa-check up ka dati, di ba? Di mo sinabi sa akin yung resulta na wala palang problema sa'yo. Plinano mong lahat ng to para makaganti. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Martin, bitiwan mo nga ako. Pero hindi ito nakinig. Nagsimula na itong mas lumapit pa sa kanya. Nanggagalaiti ang mga mata nito. Nagsimula na siyang kabahan. Martin, umatras siya pero nakasunod pa rin ang lalaki. Pinilit niyang lumayo rito at bago niya mapansin ay nasa edge na pala siya ng hagdan. Ngumisi si Martin at bago pa siya makapag-react ay tinulak na siya ng lalaki. Napahiyaw siya nang mawala ng balanse ang katawan niya. Saglit na tila huminto ang mundo niya habang bumubulusok siya pababa sa madilim na hagdanan. Ramdam niya ang matinding sakit nang tumama ang likod niya sa matigas na semento at tuloy-tuloy siyang gumulong pababa ng ilang baitang. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa loob ng makipot na fire exit. Nang tuluyan siyang tumigil sa pinakailalim ng hagdan, ay halos mawalan siya ng hininga sa sakit. Nanginginig ang mga kamay niyang pilit kumakapit sa malamig na sahig. Sa itaas, nakita niya ang anino ni Martin na nakatayo sa may railing. Martin, paus niyang tawag rito habang pilit na iniaangat ang ulo. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Wala man lang bakas ng awa sa mukha nito. Akala mo ba? Ganun ako kadaling mapabagsak? Sinira mo lahat. Hindi ko. Naputo lang sasabihin niya nang kumirot ang kanyang tagiliran. Maya-maya ay narinig niya ang mga yabag nito pababa ng hagdan. Napaatras siya kahit halos hindi na gumagalaw ang katawan niya. Martin, tama na. Hindi pa tayo tapos. Bago pa nito matapos ang sasabihin, biglang bumukas ang pintuan ng fire exit sa ibaba. Dasha! Napalingon siya. Sa may pintuan ay nakatayo si Walter. Hingal na para bang tumakbo papunta roon. Nanlaki ang mata nito nang makita ang kalagayan niya sa sahig. Anong ginawa mo? Malamig ngunit galit na tanong ni Walter kay Martin. Saglit na natigilan si Martin, ngunit mabilis ding napangisi. Late ka na. Hindi na nakapagsalita si Walter at agad siyang nilapitan. Dahan-dahan siyang binuhat ng lalaki habang nanginginig ang mga kamay nito. Dasha, look at me.
Ayos ka lang? Mahina, ngunit nag-aalala nitong sabi. Pilit siyang umiti kahit nahihilo. Walter. Sa likod nila, unti-unting umatras si Martin. Ngunit bago pa ito makaalis, ay dumating ang dalawang security guard na kasunod ni Walter. Doon lamang tuluyang nawala ang kumpiyansa sa mukha ni Martin. Habang hawak siya ni Walter, unti-unting lumabo ang paningin niya. Ang huling narinig niya ay ang galit na boses ni Walter. Tumawag kayo ng ambulansya ngayon din. At bago pa siya tuluyang mawala ng malay, naramdaman niya ang mahigpit na yakap ng lalaki. Parang ayaw na siyang pakawalan. Nagising si Dasha na masakit ang ulo. Amoy agad niya ang matapang na amoy ng disinfectant. Nasa hospital siya. Mabigat ang pakiramdam ng katawan, lalo na ng kanyang tagiliran. Dasha? Napalingon siya sa gilid ng kama. Nandoon si Walter, nakaupo sa upuan sa tabi niya. Gusot ang buhok nito at halatang hindi natulog ng maayos. Hawak nito ang kamay niya na para bang natatakot itong mawala siya. Walter, agad itong napayuko sa kanya, halatang nabunutan ng tinik. Thank God, nagising ka na. Kanina ka pa namin hinihintay na magising. Sinubukan ni Dasha na bumangon, ngunit agad siyang napangiwi sa sakit. Huwag kang gumalaw, may mga pasakat sprain sa tagiliran. Pero sabi ng doktor, wala naman daw nabali. Saglit siyang napapikit. Pilit inaalala ang nangyari. Ang hagdan, ang pagtulak ni Martin sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Si Martin, naaresto na siya. Ipinakulong ko siya. May CCTV sa hallway bago ang fire exit. Kita kung paano kanya kinaladkad at kung paano kanya tinulak. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Sandali siyang natahimik nang muling magsalita ang lalaki. I'm sorry, Dasha. Kasalanan ko to. Hindi kita naprotektahan. Umiling siya bago mas hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ng lalaki. Hindi mo kasalanan. Ngunit tila hindi nito narinig yun. Ilang segundo itong tahimik bago muling nagsalita. May isa pa akong kailangang sabihin sa'yo. Ano yun? Huminga ng malalim si Walter bago siya tiningnan ng diretso. May ginawang test ang doktor habang unconscious ka. At? Dasha, buntis ka. Ano? Positive ang pregnancy test mo. Around few weeks pa lang kaya hindi mo pa nararamdaman. Nanlaki ang mga mata ni Dasha habang dahan-dahang napunta ang tingin niya sa sarili niyang tiyan. Hindi siya makapagsalita. Maraming bagay ang sabay-sabay na pumasok sa kanyang isipan. Hindi ka dapat ma-stress, sabi ng doktor. Saglit siyang napapikit. Walter? Sigurado ba sila? Yes. Blood test confirmed it. Bigla na lang siyang napaiyak. Agad naman na nataranta ang binata at siya'y niyakap. Hindi kita iiwan. Huwag kang mag-alala. Lumipas sa mga araw, nananatili sa hospital si Dasha. Unti-unti nang humuhupa ang sakit ng katawan niya. Ngunit hindi pa rin siya pinapayagang umuwi ng doktor. Kailangan pa raw siyang obserbahan dahil sa pagkakahulog niya sa hagdan at sa pagbubuntis niya. Halos doon na rin natutulog si Walter sa hospital. Madalas ay nakaupo lang ito sa tabi ng kanyang kama. Minsan ay nakayuko habang hawak ang laptop. Ngunit kadalasan nakatitig lang sa kanya para siguraduhing maayos ang kanyang kalagayan. Walter, umuwi ka na muna. Minsang sabi ni Dasha isang gabi nang mapansin niyang nakatulog na naman ito sa upuan. I'm fine. Ngunit kitang-kita niya ang eye bags nito at ang pagod sa mga mata, kaya naman napapailing na lang siya. Kung minsan naman ay dumadalaw si Martha. Lagi itong may dalang prutas o pagkain at madalas ay pinapagalitan si Walter. Hindi ka ba marunong matulog? Kung mahimatay o magkasakit ka kakapuyat, sinong uunahin kong asikasuhin sa inyong dalawa? Okay lang ako. Simpleng sagot ni Walter. Napailing na lang si Martha bago binalingan si Dasha. Tingnan mo nga yan, para ng multo sa hospital. Bahagyang napangiti si Dasha sa kabila ng pagod. Lumipas pa ang ilang araw hanggang isang hapon, habang nagpapahinga siya sa kama at nanonood ng TV, lumabas ang isang breaking news. Isa sa mga kilalang pamilya sa business industry
ang muling naging sentro ng kontrobersiya matapos ilabas ang opisyal na pahayag ng pamilya. Lumabas sa screen ang larawan ni Walter. Nanlaki ang mga mata niya. Ayon sa statement ng pamilya, hindi na umano bahagi ng kanilang kumpanya at pamilya ni Walter Smith matapos ang serye ng iskandalo na kinasangkutan niya nitong mga nakaraang buwan. What? Parang nanlalamig ang katawan ni Dasha habang nakatitig sa screen. Itinakwil siya ng pamilya niya? Gulat niyang tanong sa kawalan. Doon bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok si Walter. Hawak ang ilang papel mula sa doktor. Okay na raw ang lab test mo. Naputo lang sasabihin nito nang makita siyang nakatitig sa TV. Unti-unti ring napunta ang tingin ng binata sa screen. Nandoon pa rin ang balita. Sandaling tumigas ang ekspresyon nito bago tahimik nitong kinuha ang remote at pinatay ang TV. Bumalik ang katahimikan sa kwarto. Ilang segundo ang lumipas bago nagsalita si Dasha. Walter, hindi siya agad sinagot ng lalaki. Ibinaba nito ang mga papel sa mesa at umupo sa tabi niya. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Because it doesn't matter. Pinili kong umalis sa pamilya. No one forced me. Bahagya itong umiti, ngunit hindi umabot sa mga mata nito. I already expected it. Dahil sa akin, huwag mong isipin yun. Mahal kita at wala nang mas mahalaga pa kaysa sa'yo. Ngunit hindi niya mapigilang maramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi simple ang desisyon na iyon para kay Walter. Dahil sa kanya, nawala ang pamilya nito. Nawala ang posisyon nito na matagal niya nang inalagaan at pinagbuhusan ng panahon. Bakit mo hinayaang mangyari yun? Bakit ka pumayag na itakwil ka ng pamilya mo? Napabuntong hininga si Walter bago bahagyang napangiti. Isang pagod at mapait na ngiti. Hindi ko hinayaan. Pinapili nila ako. Pinapili? Sinabi ng pamilya ko na kung gusto kong manatili sa kumpanya at sa pamilya namin, kailangan kitang iwan. Walter, pinili kita. Huminga ng malalim si Walter bago nagsalita. Tila matagal na nitong kinikimkim ang mga salitang yon. Matagal na kitang gusto, Dasha. Hindi ko lang sinabi. Asawa ka nun. Alam kong mali kahit isipin man lang na magugustuhan mo ko. Kaya nanahimik na lang ako. Pero ngayon iba na, Dasha. Ayokong iwan ka. Ayokong iwan ng baby natin. Napatingin siya sa tiyan niya. Gusto kong bumuo ng pamilya. Kasama ka, Dasha. Bahagyang nanginginig ang boses nito na para bang ngayon lang ito naging ganito ka-vulnerable. Hindi ko alam kung magiging perpekto ba. Pero gusto kong subukan kung papahayag ka. Natahimik sandali si Dasha. Maraming emosyon ang naglalaban sa loob niya. Takot, pagdududa, at isang kakaibang saya. Dahan-dahan siyang tumingin kay Walter. Sa loob ng mga araw na nasa hospital siya, hindi siya iniwan ng lalaki kahit isang beses. Ito ang nag-alaga sa kanya at ito ang piniling talikuran ang lahat para sa kanya. Walter, pumapayag ako. Talaga? Pumapayag akong makasama ka habang buhay. Agad na napangiti ang lalaki. Dahan-dahan itong hinawakan ng kamay niya. Hindi mo pagsisisihan ang desisyong to. Bahagyang napangiti si Dasha. Siguraduhin mo lang. Mahinang natawa si Walter bago marahang inilapat ang labi nito sa kamay niya. Mabilis na lumipas ang 8 taon at mabilis ring nagsilakihan ang kambal na anak ni Dasha. Lalaki ang mga ito, parehong bibo at malalambing. Pinangalanan nila itong Wayne at White. Maliwanag ang ilaw, sunod-sunod ang camera flashes. Puno ng conference hall ng media, local at international. Okay, behave ha. Bulong ng ina habang inaayos ang kwelyo ni Wayne. Ma, behave naman ako lagi, sagot ni Wayne. Sinong niloko mo? Singit naman agad ni White. Hoy, ikaw nga yung kumanta habang nasa CR? Practice yon. Practice sa CR? Napailing na lang ang kanilang ama habang pinipigilan ng tawa. Kayo talagang dalawa. Sir, ready na po kayo. Sabi ng coordinator. Huminga ng malalim ang mag-asawa. Ito na ang araw. Pagbukas ng pinto,
Sinalubong sila ng malakas na palakpakan. Ladies and gentlemen, today we proudly introduce the young global sensation, the twins who captured hearts across the world, Wayne and White. Hello po! Sabay kaway ng kambal. Hi everyone! Dagdag ni Wayne. Love you all! Sigaw ni White na agad ikinatawa ng crowd. Umupo sila sa harap, magkakatabi. Nagsimula ang Q&A. Wayne White, how does it feel to be recognized worldwide at such a young age? Minsan po nakakapagod. Seryosong sagot ni Wayne. Oo, lalo na po pag maagang gigising. Dagdag naman ni White. Pero masaya po. Sabay nilang sabi. Anong sekreto ninyo? Tanong ng isa pang reporter. Secret po. Bulong naman ni White. Hindi namin sasabihin. Sabay tawa nilang dalawa. Lalong nag-ingay ang buong hall sa kakatawa. Napangiti ang kanilang mga magulang. Simple lang ang lahat pero totoo. Maya-maya, tumayo ang host. At syempre, hindi magiging posible ang lahat ng to kung wala ang patuloy na sumusuporta sa kanila. Hindi lang dito sa bansa, kundi pati sa abroad. Napatingin ang mag-asawa. Matagal na nilang gustong makilala ang mga sponsor na ayaw magpakilala nung una. Pero ngayon daw ang araw na magpapakita na ang mga ito. Today, we would like to finally introduce the biggest sponsors behind Wayne and White. Napatigil ang lahat, pati ang kambal, biglang natahimik. Please welcome. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod. At ang mga taong hindi kailanman tumigil maniwala sa kanila, their grandparents, Mr. and Mrs. Smith. Nabigla ang mag-asawa. Ma? Pa? Mahinang bulong ni Walter. Ang mga taong akala nila'y tuluyan ng lumayo at itinakwil sila at ang mga bata. Ang mga taong hindi nila inaasahan, naroon pala sa likod nila at patuloy na umaagapay all throughout. Tahimik ang buong hall hanggang sa kusang tumulo ang luha ni Walter. Napahawak siya sa kamay ng kanyang asawa. Umakyat ng stage ang mga magulang niya at kinuha ang mikropono para magsalita. Ilang taon. Alam ko mamamatay na lang ako na hindi ko pa sila makikita ng personal. Mahirap palang magpaka-misteryoso, no? At nagtawanan ng lahat habang nagpupunas ng luha. Yung gusto mong yakapin ng mga apo mo. Pero dahil ma-pride ka at gusto mong magtago sa likod ng salitang sponsor, hindi pwede. And now, here we are. Hindi na kami nakatiis. Tapos na kami sa era ng pagiging sponsor lang. Mas gusto na naming mag-asawang tapusin ang lahat para naman mag-next level na. We want to be grandparents this time. At sana po pwede pa. Tumingin ito sa anak na si Walter. You raised them so well, Walter. Walang pera, walang connection, walang power. But you did it with flying colors. Alam din naman namin na kahit hindi kami sumuporta sa mga bata, marami ang gagawa. And we don't want to lose the chance. Gusto kong kunin ang chance na ito, anak, para ipangalandakan sa lahat. How proud we are. Masyado mong pinatunayan ang sarili mo. Mula sa pagpili ng tamang babae hanggang sa pagbuo ng pamilya. Sana mapatawad ninyo kami. Hindi na napigilan ni Walter ang sarili. Tumayo siya at mahigpit na niyakap ang kanyang mga magulang. I miss you, Dad. Mahigpit na yakap ang sagot ng kanyang ama. Tahimik na kapatawaran at sa gitna ng lahat, nakatayo ang kambal habang naguguluhan. Kuya, bulong ni White, bakit lahat sila umiiyak? Iiyak na rin ba tayo? Ha? Ano bang iiyakan ko? Sagot naman ni Wayne. Kurutin na lang kita para umiyak ka o kaya suntok, mamili ka. Eh kung ihulog kaya kita ng stage para hindi ka na makakanta, ikaw lang naman ang gustong umiyak, pati ako'y dadamay mo. Eh sino ba kasi sila? Contest ba ng iyakan to? Akala ko ba pagkanta lang? Baka iiyak muna sila bago kumanta, uso naman ngayon yun eh. Saglit na katahimikan. Anak, sila ang lolo't lola nyo. Sabi ni Dasha. Nagliwanag ang mga mata ng kambal. Talaga? May lolo't lola na tayong iyakin?
Sabay nilang sabi. Opo, sabi ng lola. Lumuhod din at niyakap sila habang tatawa-tawa. At matagal na namin kayong mahal at gustong makitang kumanta in person. Talaga po? Gusto niyo po ba magpasikat kami sa inyo? Excited na tanong ni White. Napatawa ang lahat. Pwedeng-pwede apo. Sagot ng lola. Okay White, performance tayo. Game! Sa gitna ng press conference, kumanta ang kambal. At sa pagkakataong yun, hindi lang sila ipinakilala sa mundo. Naibalik din ang pamilya. Naibalik ang pagmamahal. At kasabay nito, unti-unti ring naibalik ang kumpanyang pinaghirapan ni Walter. Ngayon ay may bagong layunin. Hindi na para sa kapangyarihan, kundi para sa kinabukasan ng pamilya. Habang pinapanood ng mag-asawa ang kanilang mga anak, magkahawak ang kamay nila. Sa harap nila, ang dalawang batang naging liwanag ng kanilang buhay. Sa likod nila, ang pamilyang muling nabuo at sa puso nila, isang kwentong nagtapos sa kapatawaran, sa pagmamahal at sa isang tunay na masayang wakas.